Ang asawa ko ay tumingin lang ng isang beses sa assistant, agad kong pinafile ang divorce sa abogado. Nakatanggap ang asawa ko ng summons at galit na tumawag. Ano bang biro ito? Dahil lang tumingin ako ng isang beses sa assistant. Tama. Hindi pwedeng tumingin ang asawa ko sa ibang lalaki. Sa company launch event, masayang sinabi ni Guruyan. Salamat sa assistant ko, kaya nagtagumpay ang company natin. Nakikita ko ang kanyang pagsisikap. Ipinapahayag ko na ililipat ko ang 20% ng shares kay Chenzi. Mula ngayon, hindi na tayo boss at empleyado, kundi malapit na kasosyo. Pagkasabi niya, nagkaroon ng kaguluhan sa venue. Pagkatapos palakpakan. Ang mga pagbati ay nagpaiyak kay Chenzi. Umiti si Guruyan at binigyan siya ng tissue. Ang eksenang ito. Ang titig ni Guruyan ay nagpatunay na hindi na sa akin ang babaeng ito. 2 salita lang, madali niyang. Binura ang 10 taon kong pagsisikap at ibinigay ang aking tagumpay sa ibang lalaki. Siya ang unang hindi makatarungan, kaya wala na akong alalahanin. Inilabas ko ang aking kamay. Kinansela ko ang aking naka-schedule na male surgery. Pagkatapos, tinawagan ko ang numerong kabisado ko na. Tuloy pa ba ang dating usapan mo tungkol sa partnership? Gusto kong sumali, isa lang ang kondisyon. Ang pamamahala ng kumpanya ay dapat nasa akin. Kontrolado ko ang 50% shares. Pumayag agad ang kausap. Nangungutya ang tono, naisipan mo na ba, Boss Bay? Hinintay kita ng 10 taon. Bakit bigla kang nagbago ngayon? Huwag mong itanong ang hindi dapat itanong. Ang dami mong satsat. Kinuha ko ang susi at nagmaneho, dumiretso sa law firm. Natapos ang pagprint ng kasunduan. Umuwi ako sa bahay, sabay kaming pumasok ni Guruyan. Nakita niya ang damit kahapon. Na nakatambak sa sofa, kumunot ang noo. Bakit hindi mo pinalabahan? Tumingin siya sa hapag, lalong umitim ang mukha. Wala ka ring nilutong pagkain. Masama ba ang pakiramdam mo ngayon? Ayaw ko siyang kausapin, binaba ko lang ang ulo at nag-scroll sa phone. Umiling lang ako bilang sagot. Binigyan ako ni Guruyan ng isang kahon at matalim na nag-utos. Gawin mo na ngayon. May overtime ako ngayong gabi, kasama ko si Xiao Chen. Hindi pwedeng gutom ang mga empleyado. Noon, hindi pa siya nagsasalita, ako na mismo ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Sa araw, ako ay manager ng marketing department, kasama siya sa negosyo. Sa gabi, ako ay house husband, naglalaba at nagluluto para sa kanya. At inaalagaan ang kanyang princess attitude. 10 taon na ito, ngunit ngayon, nakaramdam ako ng sobrang pagkabagot. Pagkasabi niya, umiti lang ako ng malamig. Hindi ako gumalaw. Pasensya, hindi ko kaya. At saka, hindi ka ba kumain sa labas? Hindi lang pagkain ang tinutukoy ko. Biglang nagdilim ang mukha ni Guruyan na kakakalma lamang. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Buong araw akong abala, sa gabi uwi ako at haharapin ang iyong malamig na mukha. Utang ko ba sa'yo? Alam mo namang anniversary natin ngayon, hindi ba't nagbigay ako ng regalo? Pwede bang huwag kang maging bitter? Kailan mo maintindihan ang aking hirap? Tumingin ako sa kahon. Inabot ko at binuksan ito, may brooch sa loob, napakaliit. Nag-scroll ako sa phone at nakita ko ang ad ng brand. Ito ay maliit na bagay, libreng regalo ng Valentine's box. Muntik na akong matawa sa sarili kong kababaan. Namula ang mukha ni Guruyan, pilit na sumagot. Alam kong gusto mong low-key, kaya hinanap ko ito sa lahat ng malalaking brand. Huwag kang magulo. Hindi ko pinansin ang sinabi niya, tumunog ang alarm. Uminom ako ng maraming gamot. Nagbago ang kulay ng mukha ni Guruyan, mabilis na kinuha ang bote. Anong ginagawa mo? Hindi pwedeng uminom ng gamot bago ang operasyon, hindi mo ba alam? Nang makita niya ang ekspresyon ko. Bihira na lumambot ang boses ni Guruyan, itinapon ang kahon sa tabi. CJ. Kung ayaw mo ang regalo, itapon mo. Bibilhan kita ng bago, okay? Emo, napag-usapan na nating magbubuntis tayo, hindi mo pwedeng baliwalain ang sarili mong katawan. Pagkasabi niya, inilapag ko ang nakaprint na divorce agreement sa mesa. Nakahanda na ang kasunduan. Kapag may oras ka, pirmahan mo. At saka, wala akong oras para alagaan ang iyong munting assistant. Kung mahal mo siya, kunin mo na lang siyang kasambahay. Siguro yan ay abala sa maraming bagay. Ang paggawa ng draft agreement ay maliit na bagay, natural na hindi ko siya pwedeng abalahin. Ngunit nang marinig niya ito, biglang nagdilim ang mukha. Biglang tumayo. Diborsyo, nagbibiro ka ba? Dahil lang tumingin ako kay Chenzi sa launch. Assistant lang siya. Noong una, ikaw mismo ang nagdala sa kanya sa kumpanya. Kung mayroon na sana kami, matagal na naming ginawa, hindi na kailangan pang maghintay hanggang ngayon. Pwede bang tumigil ka na sa kakagulo? Pagkasabi nito, dumapo ang tingin niya sa mukha ko. Parang pagtanggap, ibinaba ko ang aking ulo. Alam ko, ang sakit mong ito ay tiyak na makakaapekto sa iyong kalooban. Sinikap ko ng alagaan ka, pero huwag ka namang masyadong magmalabis. Diretsyo niyang inapakan ang carpet gamit ang kanyang high heels. Ang alikabok sa likod niya ay nag-iwan ng nakakasilaw na marka. Halos sa susunod na segundo, sasabihin ko na sana sa kanya para balaan siya.
Nang matauhan ako, nilunok ko ang mga salitang nasa lalamunan ko at mumiti ng may pag-uyam sa sarili. Ganito siya palagi, walang pakialam sa bunga ng aking pagtatrabaho, walang pakialam sa aking sakripisyo. Ngayong aalis na ako, kahit anong mangyari sa kanya, wala na akong pakialam. Tumingin siya sa akin, at mahinahon akong tumango. Dahil lang sa tiningnan mo siya, hindi ba sapat na yon, Guruyan? Bago tayo ikinasal, sinabi ko na hindi ko kayang tiisin ang anumang pagtataksil. Pero ngayon, nagbago ka na. Kaya, wala nang dahilan para ipagpatuloy pa natin ito. Kumunot ang noo ni Guruyan. Sa susunod na segundo, sasabog na ang kanyang galit. Muli akong nagsalita, at saka, kinansela na ang operasyon. Huwag kang mag-alala, marunong akong umunawa. Hindi kita pahihirapan sa pagpili sa pagitan natin, at hindi rin ako makikipag-agawan sa iyong munting bagyo. Kapag may oras ka na, pirmahan mo na. Ipadala mo sa akin ang koreo. Nasa itaas ang address. Pagkasabi nito, hindi ko na pinansin ang natigilan niyang katawan at dumiretso na akong umalis. Mula sa likuran ko, narinig ko ang kanyang masakit na sigaw. Song mo, kung aalis ka ngayon, huwag ka nang umasang makakapasok ka pa sa bahay na ito kailanman. Umangot ang aking mga labi sa malamig na ngiti. Gamit ang mga salitang ito, ikinulong niya ako sa loob ng 10 taon. Paulit-ulit akong yumuko. Paulit-ulit akong humingi ng tawad. Ang kapalit ay walang pangunawa, tanging ang kanyang pagiging mas mapang-api. Akala niya babalik ako tulad ng dati para aminin ang aking pagkakamali. Pero nang matapos ang kanyang mga salita, binilisan ko pa ang aking mga hakbang. Hindi makapasok, siyang siya para sa akin. Dahil sa isang titig ng iyong asawa sa iba, makikipaghiwalay ka. Masyadong kakaiba pakinggan. Ngunit ako lang ang nakakaalam kung gaano karaming hindi maipaliwanag na damdamin ang nilalaman ng titig na iyon. Ito ang dating lihim naming dalawa ni Guruyan. Noong una ko siyang makilala, nagpupunyagi pa ako sa eskwelahan. Binubuli ng mga kaklase, sinisigawan ng mga guro. Si Guruyan ay isang transferee. Maganda ang itsura, at pagdating pa lang niya ay nakuha na niya ang atensyon ng lahat. Binalaan siya ng mga kaklase. Lumayo ka sa kanya, anak daw siya ng kerida, likas na hamak. Walang sinabi si Guruyan. Pero ang tingin niya sa akin ay lalong naging malalim. Kung karaniwang araw, buo ang klase na umiiwas sa akin. Walang gustong maging katabi ko. Inilipat nila ang aking upuan at mesa sa tabi ng basurahan. Si Guruyan lang ang tumindig at nagsabing gusto niyang makaupo sa tabi ko. Napansin ko ang kanyang sinasadyang paglapit. Ngunit dahil sa aking kababaan, hindi ako nangahas mag-isip ng iba. Siya ang lumalapit, ako ang umiiwas. Sa bawat sinasadyang pagkikita, lagi akong nagmamadaling tumakas. Pero hindi ko inaasahan. Si Guruyan ay dumiretso sa bahay namin at sinira ng aking ama ang isa niyang binti. Nag-sick leave ako. Dinalhan niya ako ng takdang aralin pero nasaksihan niya ang pagtatalo ng aking mga magulang. Sa totoo lang, ang aking ina ang unang asawa. Inubos ng aking ama ang kanyang dote. Palaging bumuntong hininga ng malalim ang aking ama. Sa tuwing makikita ko yon, pag-uwi ko, sasaktan ako. Para mabili ako ng gamot, tumakbo ang aking ina sa maulan na gabi na nakatsinelas. Sa huli, namatay siya sa ilalim ng gulong ng isang truck. Natuwa ang aking ama ng matagal at hindi umuwi magdamag. Kinabukasan, dinala niya agad ang kerida sa bahay. Noong nasa bahay ako, nagkatinginan lang sila. Sa bawat hindi sinasadyang pagkakita ko sa tingin ng aking ama, nanginginig ang bukong katawan. Hanggang sa araw ng aking pagtanda. Ganoon din ang tingin sa akin ng aking ama. Nang gabing iyon, gusto niya akong ikulong sa aking silid. Binatukan ko siya ng bote ng alak. Sa pagtakas ko, nakasalubong ko si Guruyan na naghahatid ng takdang aralin. Hinabol kami ng aking ama na may dalang itak hanggang sa eskinita. Isang segundo bago tumama ang itak sa aking ulo. Sumugod si Guruyan. Sa huli, dumating ang pulis at ambulansya ng sabay. Nabali ang balikat ni Guruyan. Nakita ang buto, ngunit nakangiti pa rin siya sa akin. Song mo, simula ngayon, ligtas ka na. Pagkasabi nito, nawalan siya ng malay. Magdamag akong hindi nakatulog sa tabi niya. Nang magising siya, natural na kaming naging magkasintahan. Umiyak ako. Hinaplos ko ang benda sa kanyang balikat. Mahal na mahal mo ako, kitang-kita ko. Nababasa ko ang puso ng isang tao sa pamamagitan ng kanilang mga mata. Kung isang araw magbago ang tingin mo, kusang aalis ako. Siguro yan na 18 anyos, hirap na itinaas ang kabilang braso at hinimas ang aking ulo. Baliw, hindi mo yon makikita sa buong buhay mo. Alam ko. Hindi siya naniwala sa aking sinabi. At hindi niya inakala na ang mga salitang iyon ay magkatotoo balang araw. Pagkatapos ng gabing iyon, tuluyan nang nawala ang mga paninirang puri sa akin sa paaralan. Lahat ng kaklase ko ay sobrang palakaibigan. Itinaas ni Guruyan ang kanyang baba ng may pagmamalaki, parang isang paboreal na nagpapaganda. Tingnan mo. Sabi ko na nga ba, napakalaki ng iyong alindog. Magugustuhan ka ng lahat. Huwag kang mawala ng tiwala. Hanggat nandito ako, wala nang mga api sayo.
Dala-dala niya ako, unti-unting binubura ang mga dilim ng nakaraan, tinuturuan akong lumabas mula sa kawalan ng tiwala. Tuminala ka sa sikat ng araw. Makalipas ang isang buwan, saka ko siya nakita sa eskinita sa labas ng pinto. Hinahabol niya ang isang tao at pinapalo ng mabuti, pinag-aapi mo si Emo, alam mo ba ang pagkakamali mo? Umalis ka na. Sa unang pagkakataon, natuklasan ko na ang mga babae. Ay may lakas na hindi ko akalain. Ang alaala ay naging malabo, hindi ko na maalala ang tingin ng dalaga. Nag-iisa akong bumalik sa apartment na tinitirhan ko bago mag-asawa. Nag-leave ako ng 3 araw dahil may sakit. Walang kahit isang mensahe mula kay Guruyan. Paminsan-minsan, may mga usap-usapan sa grupo ng kumpanya. Si Assistant Chen ay naging shareholder na ng kumpanya. Ito ay isang biglang pagbabago, naging parang phoenix. Baka malapit na siyang maging kasintahan ni President Gu. Hindi na kailangan pang sabihin. Hindi mo ba nakita na araw-araw tinatawag ni President Gu si Assistant Chen sa opisina? Lalaki at babae, nag-iisa, ano pa bang magagawa nila? Tinatawag pa rin ba siyang Assistant Chen? Tawagin mo ng President Chen. Gusto mo bang matanggal? Si Manager Song. Hindi ba gusto rin niya si President Gu? Wala na yan, hindi man lang marunong magsalita ng malambot. Aling babae kaya ang magkakagusto sa ganyang lalaki? Hindi ba marami ang nag-iisang nagmamahal sa kumpanya? Noong una ay pinili kong lihim na magpakasal kay Guruyan. Sabi niya ayaw niyang mapag-usapan ng mga empleyado. Ngayon, tila para lang mas madaling makaalis. Sa ika-4 na araw, pumasok ako sa trabaho gaya ng dati. Ang iba ay nag-aabot ng resignation letter. Nagulat siya at tiningnan ako, Manager Song, magre-resign ka. Alam ba ni President Gu, hindi ko kayang aprubahan ang resignation mo. Sino ba ang hindi nakakaalam na ikaw ang isa sa mga nagtatag ng kumpanya? Kung aalis ka, parang puputulin mo ang isang braso ni President Gu. Pagkatapos ng mga salitang iyon, narinig mula sa labas ng pinto ang mapang-uyam na boses ng isang kasamahan. Bakit hindi maaaring aprubahan? Wala na siyang mukhang maihaharap, dahil ang mga proyektong dumaan sa kanya ay naisakatuparan lamang ng ibigay kay Assistant Chen. Kung ako siya, matagal na akong umalis. Ang proyektong napirmahan ni Assistant Chen sa pagkakataong ito ay direktang nagpalista ng kumpanya sa stock market. Kaya ba yun isong mo? Ang tawag na Florera ay sobra pa nga. Para siyang isang inidoro. Ang mga proyektong sinasabi niya ay mga panukala na ginawa ko magdamag. Ngunit sa huling sandali, palaging ibinibigay ni Guruyan kay Chen Zi. Pinigil ko ang aking sama ng loob, umiti at tumingala. Tama ang sinasabi niyo. Kaya ako magre-resign. Pakiayos ang daan. Sana sa pamumuno ni Assistant Chen, ang kumpanya ay umabot sa bagong tagumpay. Sa tulong ni Assistant Chen, tiyak na tataas ang sweldo ng lahat. Puta, para kanino ang mga sarkastikong salitang iyan? Matagal na kitang kinainisan. Akala mo ikaw ang CA dahil manager ka lang. Ngayon na umangat na si Assistant Chen, maghintay ka na lang umuwi at umiyak. Galit na galit ang isang kasamahan. Gusto akong saktan, ngunit hinawakan siya ng mga katabi. Tama na. Bakit mag-aaksaya ng oras sa ganyang tao? Hindi marunong magtrabaho, hindi rin marunong humawak ng babae. Matanda na pero wala pang asawa. Darating din ang araw na iyak siya. Hindi ko pinansin ang reaksyon ng lahat. Dala ang resignation letter, sumakay ako sa elevator. Dahan-dahang nagsara ang pinto at nawalan ako ng lakas. Napayo ko. Pagkalipas ng 1 segundo, tumayo ako muli. Bumalik sa dati kong anyong desidido at mabilis. Diretso akong pumasok sa opisina. Si Chen Zi ay may hawak na bag ng chips. Nanonood sa sofa ni Guruyan. Manager Song hindi bayaw. Bakit ka nandito? Si Chen Zi, bilang assistant, ay ang tanging tao sa kumpanya na nakakaalam ng aking pagkatao. Ang paliwanag ni Guruyan ay para mapadali ang pag-aayos ng kanyang trabaho. Ngunit 10 taon na ang lumipas, hindi ko nakita ang kaginhawaan sa trabaho. Sa halip ay naging madali para sa kanya ang mang-asar sa akin. Dumaan ang aking tingin sa mga mumo sa sofa, parang balinto na lamang. Noong una, kapag pumapasok ako sa kanyang opisina, kahit ang pag-inom ng kape ay luho na. Lagi niyang sinasabi na baka madumihan ko ang karpet. Baka madumihan ko ang sofa, baka makasira sa imahe ng kumpanya. Ngayong si Chen Zi na ang naroon. Wala na siyang bawal. Nang makita ako ni Guruyan na pumasok, biglang nanlamig ang kanyang mukha. Hindi mo alam kung kumatok. Hindi mo ba nakikita na abala ako? Lumabas ka. At kumatok muli. Inihagis ni Chen Zi ang bag ng chips sa sahig at dali-daling lumapit upang magpayo. Huwag kang magalit, President Gu. Hindi rin naman sinasadya ng bayaw. Nagmamadali lang siguro. At saka, magkakapamilya naman tayo. Kung pinalabas mo agad ang bayaw, ano ang isipin ng mga empleyado sa labas? Malamig akong sumulyap, kailan ka nagkaroon ng karapatang magsalita dito? Nagyelo ang mukha ni Chen Zi na puno ng pagkakatuwa. Pumapatak ang luha. Sorry, hindi ko dapat ginagalit si kuya. Pagkalabas niya ng 2 hakbang, biglang hinawakan ni Guruyan ang kanyang pulso. Tumigil ka.
Wala siyang karapatang mag-utos sa opisina ko. Ngayon, tatayo ka rito. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na paalisin ka. Tiningnan niya ako, may hamon sa mga mata. Ano, alam mo na ba ang pagkakamali mo? Ngayon ka lang magmamakaawa sa akin. Huli na. Pinisil ko ang papel sa aking kamay. Pasensya na. Kinuha ko ang kasulatan ng diborsyo. Ang maingat kong dignidad, ayaw kong magpakitang mahina sa harap ni Chenzi. Nagsinungaling ako ng hindi sinasadya, pero nagbago ang mukha ni Chenzi. Mabilis siyang lumapit sa akin. Inilapag ang kamay sa balikat ko. Kuya, huwag kang magpadalos-dalos. Ako ba ang dahilan ng diborsyo? Ano bang mali ko? Pwede akong humingi ng tawad. Kung hindi kaya, pwede akong mag-resign at umalis. Huwag kayong mag-away dahil sa akin. Naubos na ang pasensya ni Guruyan. Sa halip na pigilan ang galit. Song mo, sinabi ko na wala kami ni Xiaofeng. Maniwala ka o hindi. Gusto mo ng diborsyo, sige. Huwag ka lang magsisi bago ka umalis. Palitan mo lahat ng project na nasa pangalan mo, ilipat kay Xiaofeng. Ibalik ang bonus sa kumpanya. Pumunta ka kung saan mo gusto, hindi kita pipigilan. Pula ang mga mata ko, hindi makapaniwalang tumingin sa kanya. Iyon ang pinaghirapan ko sa maraming gabi. Anong karapatan mo para ipabigay sa kanya? Hindi man lang ako tiningnan ni Guruyan, pabalik na umikot. Sinamantala ni Chenzi ang pagkakataon, dumiretso sa gilid ng mesa. Biglang dumugo ang noo. Putla ang mukha niya. Kuya, humingi na ako ng tawad. Ayaw ko ng project. Wala na akong gusto, pwede ba? Aalis na ako, ngayon din, lalaya sa kumpanya. Huwag mong pahirapan si General Manager Gyu. Bago ako makareact, inalalayan na ni Guruyan ang tao. Galit na tiningnan ako, sinampal ako. Song mo. Nakiusap na si Xiaofeng. Hindi ka ba titigil? Taon ko na itong tinitiis. Nakalimutan mo na ang iyong posisyon. Sige, kung gusto mo ng diborsyo, pipirma na ako ngayon. Ang resignation letter ay lumapag sa mesa, nakatabing sa divorce agreement. Hindi man lang tiningnan ni Guruyan. Mabilis na pumirma sa kanyang pangalan. Iniwan ako, inakay si Chenzi palayo. Dumaan ang hangin, pinunasan ko ang luha sa mukha. Bumaba at sumakay ng taxi. Diretso sa airport. Sa ospital, ginamot ni Guruyan ang sugat ni Chenzi. Di mapalagay ang dibdib. Naalala ang project ni Song Mo na pinaghirapan sa loob ng 6 na buwan. Pinilit niyang kumalma. Alam niya, para kay Song Mo, pinakamahalaga ang project. Kaya sadyang binanggit niya ang pagpapalit ng responsable para tiyakin na hindi ito papayag. Para sa ganun, natural niyang tatanggihan ang diborsyo. Pero hindi niya inaasahan na padalos-dalos siyang pumirma. Matagal siyang nag-isip. Tinangka ni Guruyan na mag-text sa akin. May problema sa project. Pumunta ka sa opisina ko mamaya. Pag-usapan natin ng personal. Isang nakakasilaw na pulang tandang padamdam ang pumuno sa paningin. Susunod, tumawag ang empleyado. General Manager, masama na. Lahat ng project ng kumpanya, naagaw na. Gamit ang eksaktong kaparehong proposal. Pati ang presyo namin ay alam nila. Nakatayo si Guruyan sa hallway ng ospital, biglang tumigil ang paghinga. Nang maintindihan ang narinig, pinalakas niya ang boses, sumigaw ng walang kontrol. Ano? Ang presyo ng project ay sikreto ng kumpanya. Paano nalaman ng tagalabas? Ano ba ang ginagawa ninyong lahat? Hindi ba si Manager Song ang namamahala ng project? Nasaan siya? Hindi ba kayo hahanap? Maliit na bagay, kailangan nyo pang itanong sa akin. Binabayaran ko ba kayo para maging walang silbi? Natigilan ng empleyado, napatahimik sa sigaw. Sandali. Nagdadalawang isip siya. General Manager, pagkatapos naming umalis ng kumpanya, umalis din si Manager Song. Hindi na siya bumalik, at sabi ng Ishi, naputol ang usapan. Sumigaw si Guruyan. Ano? Sabihin mo. Sabi ng Ishi, nag-resign na si Manager Song. Hindi na siya mamamahala sa mga negosyo ng kumpanya. Nanigas siya sa kinatatayuan, hindi makapaniwala. Ano? Resign? Sino pumayag? Walang pirma, sino nagpapirma sa kanya umalis? Pero, ang resignation letter ni Manager Song, may pirma na. Tapos na ang proseso. Sa isang iglap tumigil ang mundo. Nanlaki ang mata ni Guruyan. Patuloy na lumilitaw sa isipan ang eksena sa opisina, ang divorce agreement na pinirmahan niya, kung saan may 3 pwesto para sa lagda. Sa normal na kasunduan, hindi na kailangan ng 3 lagda. Si Song Mo ay nagsinungaling lamang para makapag-resign. Iniayos ni Guruyan ng magulo ang kanyang buhok, saka bumulong ng isige, alam ko na. Ako na ang makikipag-ugnayan sa kanya. Ikaw, imbestigahan mo kung anong uri ng kumpanya ang kalaban at kung may koneksyon tayo sa kanila sa negosyo. Kung may nagtaksil sa loob ng kumpanya at hindi mo ito matuklasan, huwag ka nang bumalik. Agad niyang binaba ang tawag. Sa 10 taon ng pagtatatag ng negosyo, hindi pa siya ganito kagulo. Dati kapag may problema, nasa tabi niya si Song Mo, magkasama silang nagplano ng solusyon at ang problema ay agad na nalulutas. Ngunit ngayon, hihingi si Song Mo ng diborsyo at siya ay mag-isa sa laban. Lumubog siya sa walang katapusang pagod at pagkabigo.
Darating ang pinakamalalang krisis mula nang itatag ang kumpanya, gusto niyang mabaliw. Gusto niyang sumigaw, ilabas ang lahat ng emosyon, ngunit napansin siya ng isang nurse na dumaraan. Malamig siyang tiningnan nito, kamag-anak, pakiayos po ang inyong pag-ugali. Bawal ang maingay sa ospital, itinuro ng nurse ang karatula sa dingding, saka tumalikod at umalis. Huminga ng malalim si Guruyan, puno ng alaala ang kanyang isipan ng eksena ng paghaharap nila ni Songmo sa opisina kaninang umaga. Nag-aaway lamang sila paminsan-minsan, bakit kailangan niyang magalit ng ganito? Ang proyekto ng kumpanya ay kanyang itinayo. At personal na sinamahan. Ngayong may problema, kahit magdiborsyo sila. Miyembro pa rin siya ng kumpanya, dapat silang magkaisa. Sa pag-isip nito, unti-unting nawala ang ilang bahagi ng kanyang pagkabalisa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagpadala ng mensahe kay Songmo bilang pagsubok. Magdagdag pa tayo, huwag kang magmadaling umalis. Maaari kang manatili doon hanggang sa makahanap ka ng bahay. Bahagi rin naman ng bahay ang sayo. Pasensya na, masyado akong padalos-dalos kanina. Wala akong ibang intensyon. Si Xiao Chen ay assistant ko lamang. Sobra akong pumapanig sayo. Kaya naman nanlalamig ang loob ng mga empleyado. May problema sa kumpanya, kung may oras ka. Tumawag ka na lang sa akin, pag-usapan natin. Halos tumigil ang kanyang pintig ng puso. Nanginginig siyang pindot ang send button, ngunit sa susunod na segundo, lumitaw ang isang pulang tandang padamdam sa screen. Hinarang siya ni Songmo. Natigilan ang kanyang pag-type. Nalamigan ang buong dugo ni Guruyan. Diborsyo lang naman, nariyan pa rin ang kumpanyang pinagsamahan nilang itinayo, sila ay magkasosyo pa rin sa negosyo. Ganito ba talaga kaseryoso si Songmo? Biglang namula ang mga mata ni Guruyan, malapit na siyang tumawag kay Songmo. Ngunit sa susunod na segundo, bumukas ang pinto ng silid ng pasyente. Pumasok si Chen Zi, hawak ang sugat sa kanyang noo. Nakakaawa ang kanyang ekspresyon, Guzong, ayos lang ako. Huwag mo nasisihin ang sarili mo. Si Kuya, kumalma na ba siya? Pasensya na, wala akong pakialam, nagalit ko si Kuya. Kung gusto mo, pupunta ako at hihingi ng tawad sa kanya. Ang diborsyo ay hindi biro. Galit lang siya ngayon, sinasabi lang niya yon. Huminga ng malalim si Guruyan, pinilit na pakalmahin ang kanyang sarili. Dahan-dahan. Ang proyekto ay naagaw ng iba. Alam ng kalaban ang ating presyo. Ano ang tingin mo sa bagay na ito? Nanigas ang ngiti ni Chen Zi, nagkaroon ng pagkabahala sa kanyang mga mata, mabilis na nagbago ng ekspresyon sa payapa. Paano nangyari yon? Ang proyekto ay ako at si Kuya lang ang humawak. Si Kuya, baka naman. Pagkasabi nito, palihim niyang tiningnan ang mukha ni Guruyan. Nang makita niyang walang reaksyon, parang napagtanto niyang mali ang kanyang sinabi, inilabas ang kanyang dila, hindi ko iyon ibig sabihin. Ang proyekto ay gawa ng puso ni Kuya, tiyak na hindi niya ito ibibigay sa iba. May mali ba sa bagay na ito? O baka nag-aaway lang kayo? Kung gusto mo, hahanapin ko si Kuya at linawin ang lahat. Hindi ako dapat maging dahilan upang maapektuhan ang kumpanya. Malaki ang kasalanan ko. Gaya ng dati, sa panlabas ay pumapanig siya sa akin. Ngunit sa likod ay itinuturo niya ang lahat ng sisi sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kabilang panig ay hindi na bumili sa kanyang pag-arte. Nanlamig ang mukha ni Guruyan, na natiling nakapikit ang labi. Makalipas ang ilang saglit, malamig niyang sinabi, aalamin ko ang bagay na ito. Nasugatan ka, magpahinga ka na lang sa bahay. Hindi ka na pumasok sa kumpanya sa mga susunod na araw. Tutulungan kitang mag-leave. Tiningnan niya ang bendahe sa noo ni Chen Zi. Lumingon si Guruyan at unang pumindot ng elevator. Puno ng salusalo ang kanyang puso. Hindi maitatanggi. Mayroon siyang konting gusto kay Chen Zi, ngunit hindi ito sapat upang sirain ang kanyang kasal o ang kanyang relasyon kay Songmo. Palagi siyang mataas ang tingin sa sarili at pinakaayaw ang mga taong nandaraya. Nanumpa rin siya sa kasal na hindi kailanman magtataksil kay Songmo, kaya nang matuklasan niya ang kanyang damdamin. Para kay Chen Zi, tumakas siya, umiwas. Nahihiya pa nga ako, buti na lang hindi gaanong matindi ang pagkagusto ko, pero hindi ko inaasahan na matutuklasan ito ni Songmo. Ang galit at pagkagalit na ipinakita niya ay para lamang pagtakpan ang tunay niyang nararamdaman sa loob. Sa kanyang isip, si Songmo pa rin ang kanyang asawa, at si Chen Zi ay isa lamang katulong. Higit pa rito, siya ay 100 lamang sa kanyang buhay, kumpara sa kanyang sinasabi, mas pinaniniwalaan niya ang kanyang asawa na 10 taon ng kasama. Kaya ngayon, kailangan niyang mahanap agad si Songmo at hingin ang sagot dito, sa kanyang pagmamadali pagsakay sa sasakyan. Hindi niya napansin na si Chen Zi ay may balak buksan ang pinto ng kotse bago ito umandar. Mabilis ang takbo, dumiretso si Guruyan pauwi na sobra sa limitasyon ng bilis. Ang malaking bahay ay walang bakas na natira mula kay Songmo. Kung saan dati nakasabit ang kanilang wedding photo sa dingding, ngayon ay wala na. Maging noong sila ay nagmamahalan pa.
Akala niya na ang paghiling ni Songmo ng diborsyo ay isa lamang pag-aaway dahil sa galit sapagkat hindi siya kailanman nagtaksil sa kanya sa kilos. Namumula ang mga mata ni Guruyan, nilibot niya ang bawat sulok ng bahay. Ang silid tulugan nila, ang silid-aralan na kanilang opisina, ang balkonahe kung saan sila nagpapahinga, lahat ng gamit ni Songmo ay nawala. Ang kanyang mundo ay tila biglang nawala ng kulay, bumalik sa isang puwang na itim, puti, at kulay abo. Sa sandaling iyon, malinaw na napagtanto ni Guruyan na si Songmo ay talagang umalis na. At sa kanyang mundo, ang liwanag na pag-aari niya ay tuluyan ng namatay. Walang lakas na bumagsak si Guruyan sa sahig. Ang paglubog ng araw ay nagpahaba ng kanyang anino, bawat piraso ng anino ay nagpapakita ng kalungkutan. Sa kanyang pagkatulala, nakita niya ang isang papel na naiwan sa mesa. Kinuha niya ito at nakasulat doon. Kasunduan sa diborsyo. Ito lamang ang tanging bagay na iniwan ni Songmo. Bumagsak ang kanyang kamay na walang lakas. Paulit-ulit na inikot ang kanyang paningin sa bakanteng bahay. Ang sopa, kasama niya si Songmo na nakahiga roon. Ang kusina, sila ay nagluto ng magkasama noong anibersaryo. Ang balkonahe. Si Songmo ay nagtanim ng maraming halaman para sa kanya. Ang mga alaalang iyon ay unti-unting nag-ipon, bumalot sa kanya ng buo. Ang petsa sa kalendaryo ay nanatili sa araw ng kanilang ika-10 anibersaryo. Sa ilalim nito ay isang nakabalot na kahon ng regalo, hindi pa nabubuksan. Ito ang regalong dapat sana ay ibibigay ni Songmo sa kanya. Sa mga nakaraang anibersaryo, isang buwan siyang naghahanda para sa regalo. Ngunit kumuha lamang siya ng isang brotse mula sa mesa ni Chen Zi na hindi pa mabibili. Sa bahay na ito, hindi niya napansin ang mga sakripisyo ni Songmo. Itinuring niyang lahat ng ibinigay nito ay nararapat lamang. Payapa niyang tinanggap ang lahat, ngunit nakalimutan niya na ang kanyang kabiyak ay nagtitiis din sa hirap. Sandaling hindi huminga. Sa 3:00 ng umaga, ang anyo ni Songmo na nagtatrabaho sa mesa ay nananatili sa kanyang isipan. At noong panahong iyon, sinisisi lamang niya ito sa hindi pagsisikap sa trabaho. Ang kanyang luha ay hindi napigilan, pumatak-patak sa sahig. Sa tingin niya, nagsisi siya. Kung magkakaroon ng pagkakataon, hindi na siya hahawak sa kamay niya sa kalye. Bigla siyang tumayo, handang lumabas upang hanapin si Songmo, ngunit sa sandaling iyon ay tumunog ang kanyang telepono. Ginoong Gyu, nasuri na namin. Ang kumpanyang kumuha ng aming proyekto ay isang dayuhang kumpanya. Ang may-ari ay isang Chino. Ang apelyido ay Lu, pareho kayong nagtapos sa universidad. Kilala mo ba siya? Tumigil sa paglakad si Guruyan, agad na kumunot ang kanyang noo. Luyao. Siya nga, may hindi pagkakaunawaan ba kayo? Wala pa siyang kontak sa negosyo sa loob ng bansa dati. Ito ang unang pagkakataon. Luyao, talagang isang Luyao. 10 taon na, hindi pa rin siya sumusuko. Noong nasa universidad, si Luyao ay kasamahan ko sa samahan. Na-inlove siya kay Songmo sa unang tingin. Noong hindi ko pa naipapahayag ang aking damdamin kay Songmo, sinabi ni Luyao na makikipagkompetensya siya sa akin ng patas. Galit na galit ako, noong araw na iyon ay ginamit ko ang aking buong baon sa loob ng 1 buwan. Upang bumili ng 79 na pulang rosas para kay Songmo at nagdeklara sa harap ng gusali na naging dahilan upang kami ni Songmo ay maging modelo ng magkasintahan sa paaralan. Akala ko ay susuko na si Luyao at titigil na. Ngunit nakita ko siya pagkatapos ng graduation party na tinawag niya si Songmo ng pribado. Siya ay bumalik na naman. Naaalala ko ang biglang pagiging malamig ni Songmo sa akin. At ang tiyak na paghiling ng diborsyo. Diretsong tinawagan ni Guruyan si Luyao, pinipigilan ang kanyang galit. Si Songmo ay hihingi ng diborsyo, itinuro mo ba sa kanya? Luyao, huwag kang masyadong magmalabis. Hindi mo ba narinig na mas mabuting sirain ang 10 templo kaysa sirain ang isang kasal? Nakikialam ka sa aming pag-aasawa. 10 taon na tayong hindi nagkita, ngunit lumapot ang iyong mukha. Hindi pinansin ni Luyao ang kanyang banta. Pabiro ang tono, talaga. Salamat sa papuri. Ngunit hindi mo ba narinig na ang hindi minamahal ang siyang 3 party? Sa totoo lang, salamat pa nga sa'yo sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. Kung hindi ka nagbago ng iyong puso, hindi pa makikipag-ugnayan sa akin si Emo. Tahimik ng matagal. Walang tunog na usok ang kumalat ng may kaguluhan. Pagkatapos ay mahinang sinabi ni Luyao, Guruyan. Binigyan kita ng pagkakataon, ikaw mismo ang nagsayang nito. Ngayon, wala kang dapat sisihin kundi ang sarili mo. Siya ay karapat-dapat sa pinakamahusay. Ikaw, hindi. Naputol ang tawag. Dumating ang gabi. Madilim ang buong silid. Halos marinig ni Guruyan ang sarili niyang paghinga na tila malapit ng mapatakan ng tibok ng puso. Hindi siya makapaniwala. Tinalikuran siya ni Songmo at pinili si Luyao. Bumuhos ang mga alaala.
Nilamon nito ang lahat ng kanyang katinuan. Isang-isa siyang lumakad papunta sa refrigerator at ininom ang lahat ng alak. Nang maapektuhan siya ng alkohol, hindi sinasadyang nabulalas niya ang pangalang Imo. Ngunit ang kamay na dating umaabot sa kanyang baso ay hindi na nagpakita. Dumating ang umaga. Ginising siya ng tawag mula sa isang kasosyo sa negosyo. Pasensya na, Gyu. Sa susunod na lang tayo muling makipagtulungan. Pareho ang proposal ninyo, ngunit may nag-aalok ng 30% mas mababang presyo. Sana maintindihan nyo. Biglang nagising si Guruyan. Bago pa siya makapagpaliwanag, naputol na ang tawag. Sunod-sunod na tumawag ang iba pang mga kasosyo. Lahat ng sinabi ay isa lamang. Lahat ay nagnanais na kanselahin ang kontrata. Ang isa na mas madaling kausapin ay nagmungkahi. Kung gusto naming ipagpatuloy ang proyekto, dapat si Songmo ang mamahala dito. Ngunit hindi niya yon maaaring ipangako. Dahil kahit siya ay hindi alam kung nasaan si Songmo. Sa isang iglap nawala siya ng tuluyan. Inakala niyang maaaring maantala ang lahat dahil malayo pa ang petsa ng pagsisimula ng proyekto. Hanggang sa dumating ang tawag. Naunawaan niya. Gawa ito ni Luyaw. Paghihiganti ito. Mabilis siyang nag-ayos at nagmaneho papunta sa kumpanya. Pagpasok pa lang, narinig na niya ang mga usap-usapan ng mga empleyado. Umalis lang si Manager Song at biglang nagkaroon ng problema ang kumpanya. May tinatago ba siya? Isa lamang siyang lalaking umaasa sa babae na hindi pa nabigo. Ano ba ang kaya niyang gawin? Nagkataon lang lahat. Tama, kapag bumalik na si Assistant Chen, tiyak na mababawi ang mga proyektong iyon. Siya ang tunay na haligi ng kumpanyang ito. Ano ba si Songmo? Umiikot pa rin ang mundo kahit wala siya. Nagtipon-tipon ang mga tao sa silid ng kape. Patuloy nilang binabastos si Songmo. Sa simula, hindi nasisiyahan si Guruyan. Hanggang sa napigilan niya ang kanyang galit. Ganito pala ang ugali ng kanyang mga empleyado. Kaya pala tuwing uwi si Songmo, wala siyang ngiti sa kanyang mukha. At siya ay hindi man lang nagsalita tungkol dito sa harap niya. Nang umabot sa rurok ang panlalait, hindi na napigilan ni Guruyan. Pumasok siya. Gusto ninyong malaman kung ano ang kakayahan ni Songmo. Siya ang asawa ko. At siya ang tanging namamahala sa lahat ng proyekto ng kumpanyang ito. Sa isang iglap, tumahimik ang lahat. Namutla ang lahat. Pagkaalis pa lang ni Guruyan, nagsimula na ang kaguluhan sa silid ng kape. Si Songmo ang amo? Ano naman si Chenzi? Ay, sus. Lihim na kasal. Sobrang nakakagulat. Dati ko nang binastos si Songmo. Alam kaya yun ni Gyu? Tatanggalin kaya niya ako? Ibig sabihin, si Chenzi ang third party. Araw-araw siyang nagmamayabang sa harap natin. Ano bang pinapakita niya? Isang paungusap ni Guruyan ang nagpabagsak sa posisyon ni Chenzi sa kumpanya. Kahit sa group chat ng kumpanya, puno ng panlalait. Hindi mahalaga kay Guruyan kung ano ang iniisip ni Chenzi na nagbabakasyon. Ang tanging nasa isip niya ngayon ay hanapin si Songmo at ibalik siya sa kanyang tabi. Matapos ang isang gabing pag-iisip, napagtanto niya na sila ni Songmo ay hindi lamang mag-asawa. Ang pagmamahal sa kanya ay naging bahagi na ng kanyang pagkatao. Ang pananaw na iyon ang pumawi sa init ng kanilang pag-ibigan. Nasa kanya ang lahat ng pagkakamali. Kung handa lamang si Songmo na bumalik, anumang sakripisyo ay gagawin niya para makabawi. Kinuha niya ang kanyang telepono. Wala pa ring sagot mula kay Songmo. Ang mga tawag ay tila bato sa dagat. Naalala niya ang sinabi ni Luyaw. Kahit papaano, nagbigay ito ng direksyon. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na sundan ang mga bakas. Siya mismo ay pumunta sa bawat bahay at nakiusap sa mga kasosyo. Ang proyektong ito ay hindi maaaring mawala. Pagdating sa unang kumpanya, pinigilan siya ng gwardiya sa ibaba. Dahilan ay nasa labas ang boss at hindi maaaring makipagkita. Samantala, ang mga manager ng dalawang bangko ay nasa kumpanya na ni Guruyan. Inutusan silang magbayad sa loob ng 3 araw. Pagpunta sa ikalawang kasosyo, bago pa siya makapagsalita. Pinalayas siya ng katulong. Pagmamaneho niya, natuklasan niyang butas ang kanyang gulong. Naglakad na lamang siya patungo sa ikatlong kumpanya. Ngunit bumuhos ang malakas na ulan. Mabilis na nabasa ang kanyang buong katawan. Pagpasok pa lang ni Guruyan sa gusali, pinalayas siya ng gwardiya. Dahilan ay hindi siya maayos manamit at walang appointment, kaya hindi siya maaaring umakyat. At sa oras na yon, ang 5 bangko na katuwang ay nagbigay ng ultimatum kay Guruyan. Siya ay malamig at nawawalan ng pag-asa. Ang tanging magandang balita ay natagpuan ng mga tauhan ang kinaroroonan ni Songmo. Bumili siya ng isang gusali ng opisina, naghahanda na magtatag ng kumpanya. Nang pumunta si Guruyan, si Songmo ay nakikipag-usap ng masigla sa taong namamahala ng pagsasaayos. Ang kanyang seryosong itsura ay biglang nagpahanga sa kanya. Gaano nakatagal mula noong huli niyang tingnan ng mabuti ang kanyang asawa. Hindi na niya maalala ang oras. Sa totoo lang, ang kagandahan ay laging naroon, hindi lang siya naging maingat. Kaya hindi niya napansin. Matagal nang naghihintay si Guruyan, ngunit ang kanyang mukha ay hindi na tulad ng dati na naiinit.
Inabot niya ang kape sa aking kamay, may pagmamakaawa sa kanyang mga mata, Imo. Ito ang paborito mong iced latte. Pasensya na, dati ay padalos-dalos ako. Humihingi ako ng tawad sa iyo, sana bigyan mo ako ng pagkakataong magbawi. Basta bawiin mo ang proyekto na ibinigay mo kay Luyaw. Maaari kong ibigay sa iyo ang buong kumpanya na pamahalaan, at ako ay magiging empleyado. Imo, taos puso ako. Naging malamig ang aking mga mata. Ibinalik ko ang kape sa kanyang kamay. Matagal na akong hindi nakakainom ng malamig na inumin, masama ang aking tiyan. At saka, hindi ko ibinigay ang proyekto. Hindi mahusay si General Manager Gu sa pangangasiwa ng mga tauhan. Hindi ba dapat mong pagnilayan ang iyong sariling problema, sa halip na ilagay ang sisi sa akin? Wala akong pakialam sa iyong kumpanya. Dahil malapit na akong magkaroon ng sarili kong kumpanya. Ang mapagpakumbabang ekspresyon ni Guruyan ay nanigas sa kanyang mukha. Anong ibig sabihin? Ang ibig mong sabihin ay si Chenzi. Naala ang ekspresyon ni Chenzi sa ospital, mabilis na tinawagan ni Guruyan si Chenzi. Isang beses, dalawang beses, walang sumasagot. Mabilis na lumungkot ang kanyang ekspresyon. Wala akong oras na makipagtalo sa kanya, tumalikod ako at gustong umalis. Ngunit biglang hinawakan ang aking pulso. Sandali, Imo, maaari mo ba akong bigyan ng isang pagkakataong magpaliwanag? Ang pagsang-ayon sa diborsyo ay padalos-dalos ko. Hindi ko naisip na humiwalay sa'yo. Hindi kita kailanman pinagtaksilan. Maniwala ka sa akin. At saka, hindi maganda ang iyong kalusugan, kailangan mo nang mag-aalaga sa'yo. Kaya ko. Bago pa matapos ang kanyang sinabi, ang aking braso ay niyakap ng ibang kamay. Ang nag-aalok na tingin ni Luyaw ay sumalubong sa paningin ni Guruyan. Yung operasyon ay kinansela na. Si Songmo ay walang sakit, dati ay maling diagnosis ng ospital. Paano? Hindi ba alam ni General Manager Gyu? Aba, abala talaga si General Manager Gyu, abala na hindi man lang napansin na nagtaksil ang sariling assistant. Buti na lang ako ito, ang pera ng proyekto ay makakabalik kay Imo. Kung iba ang nakuha nito, ito ay hindi biro. Tumingin si Guruyan sa akin, may sulyap ng sugat sa kanyang mga mata. Ang kamay sa kanyang pulso ay unti-unting bumaba. Maling diagnosis? Kung ganoon, bakit hindi mo sinabi sa akin? Alam mo ba kung gaano katagal ang ginugol ko para maghanap ng espesyalista bukas at mag-schedule ng operasyon? Songmo, paano mo ako magagawang pasalamatan? Nang marinig ko ang kanyang mga tanong, nag-alab din ang aking galit. Ang matagal kong pinipigil na emosyon ay biglang sumabog sa sandaling ito. Ang tanong na iyan ay dapat kong itanong sa'yo. 10 taon akong nagtrabaho sa kumpanya. Sa isang salita mo, ibinigay mo ang shares kay Chenzi. Akala mo ba ako ay tanga? Hindi mo ako pinagtaksilan, ngunit ang emosyonal na pagtataksil ay hindi ba pagtataksil? Kapag lasing ka, palagi mong tinatawag si Xiao Feng. Guruyan, alam mo ba kung gaano ka kasuklam-suklam? Sinabi ko na. Nakikita ko sa iyong mga mata ang iyong puso. Ang tingin mo kapag mahal mo ang isang tao. Hindi kailanman nakataka sa akin. Ngayon ay hiwalay na tayo. Paano ang aking kalusugan? Ano ang kinalaman mo? Ang sunod-sunod na mga tanong ay pumilipit sa likod ni Guruyan, unti-unting yumuko. Matagal na pagtatalo. Sa sandaling gusto kong umalis, mahina niyang sinabi. Pasensya na. Isang segundo akong tumigil sa paglakad, pagkatapos ay hinawakan ko ang braso ni Luyaw at sabay kaming umalis. Pagkapasok sa kotse, ang aking tensyonadong nerbiyos ay sa wakas nakapagpahinga. Nagpasalamat akong tumingin sa kanya. Salamat sa pagsama sa akin sa pag-arte. Ang bagay kay Chenzi, ikaw ang nag-ayos, di ba? Ngumiti si Luyaw, hindi tumitingin sa akin. Para ikaw ay makapaglabas ng sama ng loob. Mas maganda na ba ang pakiramdam mo ngayon? Sinabi ko na. Sa harap ko, hindi mo kailangang pigilan ang iyong emosyon. Basta lumingon ka. Makikita mo na lagi akong naghihintay sa'yo. Muli akong napailing. Ang iyong mga salita ng pag-ibig ay napakaklase. Basta epektibo. Ang sikat ng araw ay dumaan sa salamin, tumama sa papel na singsing pangkasal. Walang sinuman ang makakaalam kung tama o mali ang kanyang pinili. Hindi bababa sa sandaling ito, tapat ako sa sagot ng aking puso.